Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Kami ngayon naglalakad papunta doon sa itaas, sa bahay ni Nanay Marisa. Kumusta, Munay? Mabuti naman. Mabuti. So siyempre, kahit gaano kahirap yung buhay, mabuti talaga. No? Opo. Ang importante, kahit mahirap, buhay tayo. Kasi makapaghanap buhay. Opo. Kaya lagi ko sinasabi, hindi baling mahirap ang buhay, maghanap buhay na walang sakit, na walang away at walang problema. Diba? Opo. Kahit walang pera o mahirap yung pagkain, basta masipag ka lang. Kahit papaano, makabili ka ng bigas, kape, para mayroong makain yung pamilya. Nandito ako, kasi nga, sabi ko sa inyong dalawa ni tatay, ay binigyan ko kayo ng 1 linggo. Tama yung usapan natin. So, mahigit na 1 linggo. Ilang araw na ba? Martes na ngayon po. Martes. Nag-1 linggo na nung Martes. O, kumusta? Kumusta pala tatay and Muna? Kumusta yung mahigit 1 linggo? Meron na ba tayong naipon o meron na bang pambayad? Tinan kasi yung boss namin. Inaantay niyo yung boss nyo na para kukuha ng pera at ibili ng Hardiflex. Hindi po. Nagpunta sa nanay niya yung... Punta sa nanay niya, nag-ano ng laya. Nagpitas ng laya Opo. para Para makabayad kayo. Opo. So kailan magagawa yon? Kailan makapitas ng laya? Kaya Siguro pa. sasabihin ko, mamaya sa darating sila, Mamaya darating. gabi. Mamayang gabi pa darating. Opo. So pagbalik ko dito bukas, meron na. Opo. Okay, sige. So ayan po mga kabayan. Sabi ko nga, pag nagpadala ka talaga sa galit mo, no, yung pag-awayan, yung mga malilit na bagay hahantong sa problema. Nagpunta siya ngayon na kahapon, yung matanda. Sabihin niya, yung tatay niyo, yun nang hindi na pupuntahan. Tapos po, Hindi na siya kumain. si tatay hindi na kumain. Oo. Bakit hindi na kumain? Yoko. Hindi na kumakain si Tatay Junior? Una? Kumakain daw. Tapos? Kaso, Kumain ka ng natulog daw. Gumaganon sa natutulog. Kumain. Baka Hindi ang sa nakatayo daw. hindi na siya. Hindi makatayo. hindi nakatayo? Opo. Hindi na makatayo? So ayan po mga kabay, nagbalita sa atin ngayon si Muna, si Munay. Si Tatay Junior daw kumakain, pero hindi na daw makatayo. Ha? Mabigat daw yung katawan. Ito yung mga apo ni Nanay Marisa and Tatay Junior. Madami kami po ng apo niya. Oo. Hindi lang ito. Madami sila. Sabi ni Munay, madami talaga sila. Kaya nga minsan naabutan ko po sila dyan, ay marami talaga sila. Kaya nga sabi ko, hindi ko sila pinagbawalan mga kabayan na pumunta dyan. Kaya lang, pinagbawalan ko, sa sobrang dami, mag-aaway na. Silo si isa, silo si isa, silo si isa. Nag-aaway na sila. Kaya mas maigi, pwedeng pumasyal. Halimbawa, si Munay mo na ngayong araw. Sa susunod naman, ito na naman. Sa susunod, huwag yung kumpulan. Kasi pag yung sobrang kumpulan at dami na dyan sa bahay, nag-aaway na, hindi na maiwasan talaga mga kabayan. Diba? Kahit pag-iigib, wala nang kikilos. Kasi nag-aanuhan na eh. Nag-aasahan na kung sino ang mag-iigib, kung sino magsasaing, kung sino maghahanap buhay. Kasi siyempre marami sila.
No? Ulitin ko, hindi ko pinagbawalan. Ang sinasabi ko lang, huwag kumpulan at huwag mag-aaway. Kasi kung mag-aaway man lang sila na pupunta dyan, huwag na lang. Huwag bumisita para walang away. Para yung mga matatanda hindi ma-stress at hindi magugulo dyan. Yun yung punto ko. Kaysa naman pupunta sila dyan ang dami nila. Kung magbigay lang naman ng problema at mag-aaway sila, mas maganda, wala na lang. Sabi niya, bayo ko, ayun na, nakasot ako yung kundi, yung nakasot ako. Sabi ko sa'yo. Sabi ng bayo ko, gusto mo, pag gusto ko, wanang mga bayo ko, suntukin na ako. Bakit suntukin kayo? Hindi ako sa kanya. Bakit susuntukin kayo? Ano bang kasalanan nyo? Bakit susuntukin kayo ng bayaw nyo? Ayaw ko sa kanya. Kaya nga lagi ko sinasabi, okay yun, masaya sana kung sama-sama kayo. Ay, mga 5 araw hindi kami pupunta doon. Oh. Kaya, Kasi ginalinig kung dumating kayo, Mula nung huli natin punta dyan, hindi na kayo pumunta. hindi na po. Tapos na yun eh. Sabi ko sa inyo, tama na yun, tapos na. No? Okay na yung problema, may umami na. Kahit meron nagsisinungaling, ang ayaw ko lang na nag-aaway kayo. Kaya ako, ang ganun, Aray, katama. ayaw ko sa Hindi. Kaya lagi kong sinasabi, saan ko na dinadaan nyo na lang sa iyak. hindi naman ako nag-aaway sa kanya. Kaya nga po, ang sinasabi ko po, tatay, maganda sana kung lagi kayo nagsama-sama, kumpulan, kung hindi nag-aaway. Pero kung nag-aaway man lang kayo nandiyan, huwag na. Kasi magiging magulo at mag-create pa ng problema. Kaya ganyan ang daan na sa suntukan. Kaya doon sa daan na lang sa suntukan kasi makita na yung matanda. Mainit kasi yung ulo ni... So yung problema, idadaan na lang sa suntukan kasi alam niya na may edad na kayo. Hindi, nung Kasi alam niya hindi nyo na kaya. hindi niya kaya ng matanda. Yung Kaya mahirap po mga kabayan, no? Mahirap po talaga. Kaya sabi ko, kung ganyan man lang lagi, wag na. Kaya sabihin natin pamilya, oh, nandun na tayo. Ako may pamilya din ako. Alam ko, no, hindi na ako bata pa sa mga bagay-bagay. Kabisado ko po mga kabayan kung paano. sinasabi niya. No? Naman Minsan nga, kahit anong close ng bawat isa, darating yung panahon na mag-aaway at doon talaga kayo ng problema mga kabayan. Mas masarap pa yung paminsan-minsan na lang na nakikita. Hindi naman lahat, pero mostly. No, mas masarap na lang yung paminsan-minsan. Kasi yung madalas yung pagkikita at pagsama-sama nyo dyan sa isang bubong, kung mag-aaway man lang kayo, no, masira yung relasyon, huwag na. Sana, hindi na ako magpupunta doon. Kasi itong mga apo mga kabayan, both side po. Kasi isa lang naman ang anak ni Nanay Lina. Ay, sino yung nandoon? Nanay yata. Sino ni Kumuha ng Marisa nga? kahoy. Nagkahay. Si Tainip yan, hindi. Hindi. Oh, Si Tainip, hindi no? hindi. Nasaan na si Tainip? Kinuha? Kinuha yung mga pamangkin ng nanay.
Lakat. Ayun po si Nanay Marisa, oh. Oh. Nanguha ng kahoy. Siguro bumaba si Nanay. Kasi alam niya na nandito kami, bumaba. May pinalik ka. Hindi ako nagpapako. Ano ng kahoy sa kanila. Ako lang. So ayan po mga kabayan, pinatawag ko muli si Munay at si Tatay Fernan kasi yung pinangako nila mga kabayan, no, na inamin naman nila at willing naman talaga sila magbayad mga kabayan. Yun nga lang, inaantay nila yung buyer nila na pwede silang mag cash advance para may pangbayad. Kailang mamayang gabi pa daw or bukas. So nandito tayo mga kabayan para syempre, no, tapatin ko na rin po kayo mga kabayan, ang kasalanan dapat pagbayaran. Walang excuse, no, hindi pwede i-excuse yung pamumuhay ng isang tao na malaya kang gumawa ng krimen o malaya kang gumawa ng kawalang hiyaan o malaya kang gumawa manira ng kabahayan, no, ng kapitbahay mo dahil mahirap ka, kumbaga. So dito po sa sitwasyon nila Munay at Tatay Fernan po mga kabayan, sabi ko nga nagawa naman ni Munay at aminado naman siya at willing naman din siya magbayad mga kabayan. Yun nga lang, wala pang kasiguraduhan, although nagsabi na sila doon sa buyer nila, so hindi pa tiyak kung darating mamayang hapon or bukas. Nakakaawa. Siyempre, kung naawa kayo mga kabayan, no, naawa kayo sa sitwasyon nila, mas lalong naawa ko sa sitwasyon nila kasi mas nakita ko yung pamumuhay nila mga kabayan behind the camera, kung anong meron at kung anong buhay nila dito sa kabundukan. Sabi ko nga po mga kabayan, hindi excuse na pwede ka nang gumawa ng nalabag sa batas dahil sa katayuan ng pamumuhay mo, no? Pag nagkasala ka, kailangan mong pagbayaran, harapin, no? Kumbaga, isakripisyo mo, pagdusahan mo dahil ginawa mo 'yan. Pero ganun pa man po mga kabayan, ay nandito yung ating sponsor na si Ma'am Cynthia and Ma'am Lina o Ma'am Siralina po mga kabayan ay nagpaabot po ng tulong sana po doon sa bahay na nasira ni Munay, no? Sabi kasi ng ating sponsor at hindi lang yung ating viewers na kawawa daw yung pamumuhay, saan sila kukuha ng pambayad nila, hirap na nga sa pagkain, magbabayad pa sila. So, tama nga naman po yung mga kabayan. Agree po ako dyan. Talagang kawawa yung buhay, no? Salat nga sa pagkain eh. No, ultimo nga pagkain mga kabayan ay talagang hirap sila. Nakita ko yan. Halos dito nakita ko yan. Yun nga lang, wala silang choice. Gumagawa sila ng paraan. Naghahanap buhay. Pumupunta ng kabundukan, mga lakal, mangalap ng mga kalakal para ibenta sa buyer nila, no, para meron silang pambili ng kape at bigas. Ganun pa man, sabi ko nga kanina, ayaw kong ikonsinti kung ano yung mga mali sa mga apo ni Nanay Marisa dito sa bahay, no. Sabi ko nga, ako rin nahirapan po mga kabayan. Ako'y pinagtimbang-timbang ko din yung opinion ng ating mga viewers, opinion ng ating mga sponsors, opinion ko. Pinaghati-hati ko, pinag-iisipan ko po, pinagtimbang-timbang ko po mga kabayan lahat. Merong naawa, merong nainis, of course, normal lang po yon, no? Kung ako lang po talaga masunod mga kabayan, Tatay Fernan and Ate Munay, kung ako lang talaga masunod,
No, kung hindi lang talaga dahil sa mapagmahal nating sponsor, kung ako lang mismo talaga masusunod mga kabayan, ayaw ko po talaga na ako ang gagawa ng aksyon para mabayaran mo o makapagbigay ka sa akin para dyan sa pagpapagawa ng Hardiflex ni Nanay Marisa na sinira mo, Munay. Naririnig mo ako, Munay? Kasi, alam niyo po kung bakit mga kabayan, kahit naawa ako sa sitwasyon, kahit alam ko yung sitwasyon nila, kahit alam ko yung hirap yung pamumuhay nila, gusto ko pa rin bigyan siya ng leksyon para matuto at makita ng mga apo ni Nanay Marisa at kaanak ni Nanay Marisa na yung sinira ni Munay ay dapat niyang pagbayaran yon. Kasi ayaw ko po dumating yung punto mga kabayan, laging ganito yung gagawin natin, laging may excuse dahil mahirap yung buhay, ay malaya na silang gumawa ng hindi maganda o sirain yung bahay ni Nanay Marisa. It's a big no. Ayaw ko yung dumating sa punto na isipin okay lang pala ako magwala dito sa loob ng pamamahay ng lola ko. Okay lang pala manira ako ng gamit dito sa loob ng bahay ng lola ko dahil meron naman palang mag-shoulder. Nandyan naman pala si Madam Lori, nandyan naman pala si Ate Lori, nandyan naman pala yung ating sponsor na sasagot. So ayaw ko po yan mga kabayan na magiging mindset nila na magwala sila dyan, ulitin nila yung gulong mga kabayan dahil merong sasagot. Okay? So, yun po yung aking opinion. No? Kasi mahirap po yung mga kabayan. Na tuwing punta ko dyan, na mayroon nag-aaway, mayroon na namang nasisira. Kasi isipin na, okay. Okay lang. Kasi naintindihan nila yung buhay ko, nagwala ako, nasira ko ulit. Hindi naman ako pwersahin na magbayad. Sila naman ang sasagot. Nandiyan naman nakahanda yung mga sponsor. May pera naman. So, yung mga ganon. So, ayaw ko po sana yon. So, ngayon, dahil sa ating sponsor po mga kabayan, na grabe yung puso, grabe yung unawa, pagmamahal ng ating sponsor na si Ma'am Sierralina and Ma'am Cynthia, na sobra-sobra yung pagmamahal dito kay Munay at kay Tatay Fernan dahil sa sitwasyon. Pagmamahal, unawa at awa anang ibabaw. Kumbaga yung mali na ginawa nila, pagpasensyahan na lang, basta wag na ulitin. Kumbaga, okay, sige, nakagawa sila ng kasalanan ngayon, no? Nandyan yung sponsor natin, pagpasensyahan na lang at sagutin, bilhin natin yung Hardiflex na nasira para matapalan or mapalitan yung Hardiflex na natadyakan or naumbag ni Munay. Okay, Munay. Munay, Tatay Fernan, di ba? Sinabi ko po sa inyo noon na dapat bayaran nyo po talaga yung inyong nagawa. Siyempre, asawa nyo po si Munay. Kayo naghanap buhay. Normal, matik, na yung obligasyon ni Munay ay magiging obligasyon nyo na rin. Kaya lang, pasalamat po kayo ngayon na labis-labis po ang pagmamahal ni Ma'am Cynthia at ni Ma'am Sierralina. Sila na ang sumagot para mapalitan yung Hardiflex. Dahil naunawaan nila yung inyong sitwasyon na hirap nga sa pagkain. Totoo po yun. Nakikita ko naman yan. Kung hindi nga kayo aakyat sa bundok ay talagang wala kayong makakain. Gutom. Alam ko yan. Nagugutuman, walang makain. Naunawaan ko nga yun. Nagkagulo kayo dyan dahil sa ulam, dahil sa pagkain. Pero, Munay, yung awa at pagmamahal ng ating sponsor
na mapalitan yung Hardiflex na sinira mo. Saka may kong puntong sasabihin sa'yo. Gusto ko sana, bayaw ko, wag nang sabihin, tukan tayo dito. Hindi ko, kasi, nung wala sila, ako lang mag-aalaga sa matanda. Yun. Nung wala sila, wag, Yung wala sila si Edmar, kami nag-alaga na. kaya akong daan ko na lang sa agin, nakasalang Saan ba ako. sila, Edmar, nakatira dati? Dun sa doon. Pangpang. Malayo. Oo. Kasi hindi ko sila nakita. Kayo ang nakita ko dyan. Kaya ako, Sila, Edmar, hindi ko nakita yan. Ngayon lang talaga sila pumunta dyan at tumira. daan ko na lang Kasi sa, buntis kasi yung asawa niya ka. kaya Nandyan. daan ko na lang sa iyak. Okay. Sige. Kaya nga sabi ko po, iwasan nyo Mainit po. kasi yung ulo niya po. Kaya nga sabi ko, may mainit na ulo sa inyo, may maiksi ang pasensya. Kaya lagi ko sinasabi, hindi ako nagkakamali na hindi sa pinagbawalan. Kundi ang sabi ko, huwag magiging madalas ang punta nyo dyan kasi Sana. nagkayayaan na Sana sinasabi na lang nga, mag-uumbaga na kayo. hindi kita aawayin sana sa akin. Hindi kita aawayin. Doon pa ako, ikaw lang na nag-aano na sa matanda. Sabi niya dati, Hindi ako. dapat sasabihin niya. Oo. Kasi nung panahon na hindi siya nakatira dyan, kayo kahit papaano, kayo yung dumadalaw-dalaw ni Oo. Nanay Marisa. Oo. Okay, sige. Ako muna magsalita, Tate Fernan ha, munay. So, okay. Yung problema nyo, Idaan ko na lang sa iyak. opo, ako muna magsalita ha. So, munay, Tate Fernan, ang problema nyo ngayon, huwag nyo nang isipin na magbayad pa kayo sa akin ng pambili ng Hardiflex. Sinagot na ng ating sponsor, yung pambayad nyo sa akin, pambili nyo na lang ng bigas yan, pagkain nyo. Oo. Pero, Hindi na maulit Hindi sa... huwag nyo nang ulitin. Sasabihin ko, hindi na maulit sa... Ano pa nang sasabihin nila. Hindi na... Iiwas. Oo. Mag-iwas ka na. Mag-iwas ka Kami na. naman mag-iwas sa akin. Iwan ko sa kanila nung hindi nila mag-iiwas. Okay, Ayaw sige. Kasi yung Okay. away-awayan. Kasi iba kasing ugali. Pag inaway ako, hindi ko namamasal. Hindi mo na alam. Hindi na ako Hindi na mamasal dito. pupuntahan yun. Pag, Hindi mo na, para wala ng away, hindi ka na mamasyal. Oo. Okay, sige. Ako naman ha, muna ha. Opo. So, pasalamat kayo. Kasi kung ako lang talaga, 101%, naawa man ako sa inyo. Pero gusto kong ipakita, nasabi ko na kanina, gusto kong ipakita na hindi pwedeng magiging excuse sa akin yung katayo ng buhay nyo para manira o anong gawin nyo dyan sa bahay ni Nanay Marisa. Kaya lang, swerte kayo ngayon Ako mo na maulit. dahil merong mapagmahal na sponsor para sasagutin yung inyong problema sa bahay ni Nanay Marisa. Pero, huwag nyo nang ulitin. Hindi porke na merong sasagot ngayon at gagawa kayo ulit ng hindi maganda at may sasagot uli. Hindi ganun ha. May pasensya ngayon, okay sige. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi na pwede. Salamat. Oh. Anong mensahe mo sa ating sponsor? Dahil merong sumagot sa problema nyo, mensahe nyo, ikaw muna. Salamat, hindi na maulit po nangyari sa amin. At sinagjakan ko yung bahay ng nanay ko. Sana hindi na maulit. Hindi na kailanman, hindi na maulit. So ayan po mga kabayan, sabi ni Munay, hindi na maulit. Sila lang daw po ang iiwas. No? Sila na lang po ang iiwas at hindi na mauulit yung nangyari. Tama? Okay, sige. Yung gulo, sabi ko nga po mga kabayan, no, yung gulo o problema na kahit papaano ay merong solusyon yan. No? Yung maliit na problema, wag palakihin.
tulad sa kanila, nag-away lang sa ulam, no? Dahil may mga bata nag-aagawan, no? Hindi na alam, nag-aagawan na hanggat merong hindi nakakakain or merong nagagalit ay pinapakailaman. So, ang hirap, no? Ang hirap pag ganyan palagi. Pagka ano man ang sinasabi sa kanya, mainit niya ang ulo niya. Kung ano-ano na lang. Oh, kaya mag-iwasan na lang. Oo, Pwedeng pumasyal dyan. Halimbawa, pasyal ng saglit, uwi. Pasyal, silip, konti, uwi. Hindi yung nandiyan, nakikita ko. Minsan, akala ko walang tao. Yung pala, nandoon ka sa loob ng bahay. Nandoon na, nagkukumpul-kumpulan kayo. Sabi ko, oh my God, ang dami. Pero hindi ako nagiging madamot sa inyo. Kung anong sobrang na Marisa, okay, sige. Malaya kayo dyan. Nandyan pa rin ako sa inyo. Kahit minsan naiinis ako o naiinis na ako dahil walang mag-iigib, walang kahoy. Normal. Talagang maiinis ka, hindi mo maiwasan. Pero after inis, pag anong pagkain dala ko, nandyan pa rin tayo. Nagbibigay pa rin ako sa inyo. Hindi ako sana pupunta dito kasi sinasabi sa ano mo diyan. Opo, yung nag-usap po tayo. Nag-usap tayo diyan. Okay, so ayan po mga kabayan, si Ma'am Cynthia nagpadala po sa atin ng 2.5 kasi ibili natin ng Hardiflex. So ako na po bibili at syempre magbigay doon sa kung sino yung maglagay, no? At malayo pa mga kabayan, syempre, no? Ibili ko po ng Hardiflex para mapalitan. Tapos, ang gagawin natin ngayon mga kabayan, no, punta pa tayo kay Nanay Marisa. At, yung iba po mga kabayan, yung sobra po doon sa Hardiflex, ay ibili ng pagkain para salo-salo silang lahat. No? Salo-salo silang lahat kung ano yung pagkain na sobra doon sa 2.5 na para sa Hardiflex din kay Ma'am Siralina din po mga kabayan ay nagpadala po kasi sa atin para sa pamaskong handog, no, ay kukuha din daw doon para pang Hardiflex. So okay naman na doon sa bigay ni Ma'am Cynthia. Ang gagawin na lang po natin dito ay yung sobra, ibili natin ng pagkain sa kanila para pagsalusuluhan ng mga apo at apo sa tuhod, no? And then, uwian na. Tama lang yung sinabi ni Munay, iwas, at ni Tatay, iwas para wala ng gulo at wala ng away. So, ano ngayon sa pakiramdam Munay na merong sumagot sa problema nyo? Saya po. Bakit masaya ka? Kasi po, binigyan ako ng para hindi na maulit po. Hindi na maulit. O kayo po tatay, kasi syempre kayo po talaga ang maghahanap. Oo. Maghahanap para pambayad sa akin. Ngayon na hindi na kayo magbayad sa akin kasi meron ng sumagot, masaya kayo. Gusto ko sana ako na lang magbayad. Iwan ko sa kanila pag Baka- wala kami dyan. Baka Kasi magsabi niya, yung magkapatid, minsan Ayoko. magkapatid, Baka- hindi mag-igib. tuluyan na lang akong suntukon. Ay hindi ka na suntukin kasi walang problema kasi hindi naman na kayo nagkumpul-kumpulan dyan. 'Di ba? Kaya nga sabi ko iwas. Kaya Kasi mag-iwas kami na lang. dati mga kabayan, yan po ha, ngayon lang natin nasasabi na ngayon lang natin nalalaman na nakakausap natin sila one-on-one. No? Mainit ang ulo niya. Oh, hindi lang pala. Hindi siya mag-unawa. Ako, nagmatanda lang ako. Gusto, alam ko, hindi nag-unawa na lang ako. Kayo na ang umunawa. Oo. Tama lang po 'yon. Tama lang po yung ginawa niyo para wala ng problema. So ayan po mga kabayan, 'di ba? Nalalaman natin unti-unti yung mga problema nila diyan. Kaya tama lang na yung punta nila diyan ay bibihira para wala ng problema dahil noon pa man bago to nangyari pa lang problema na ito mga kabayan, may mga bantaan na wag ka nang pumunta diyan
suntukan na lang tayo. Gusto mo, suntukan na lang tayo. Kumbaga, sabi nga ni tatay kanina, alam kasi niya na matanda ako na mahina na ay idadaan na lang daw sa suntukan. Kung sino yung matalo, yun na lang siguro ang i-evict sa bahay ni kuya. Parang ganun ang nangyayari. Suntukan muna, no? Fisikalan muna. Kung sino yung matalo, evict sa bahay ni kuya. Ganon ang ibig sabihin. Kaya, okay, maraming salamat sa ating sponsor na labis yung pagmamahal at unawa dito sa kay Munay na hindi nasasagot. Salamat, highly appreciated po. So, ipagawa ko yan soon kasi baka hindi ko nakakayanin dahil fully schedules ako ngayon mga kabayan sa ating preparation sa pamaskong handog. So baka magawa ko yan is by January na. Hindi ko na po kakayanin yung mga kabayan. Ang dami kong ginagawa. Halos tulog manok na lang po ako at buong team, pati yung utak ko mga kabayan, parang feeling ko ganyan na lang kaliit. Dahil puyat, pagod, ang daming iniisip, preparation and everything. So ganun na lang po kaiksi mga kabayan, no? Kailangan ko magpahinga minsan para akong lashing, pero hala sige dito pa rin sa kabundukan para sa kanilang lahat. Kaya magagawa ko po yan by next year na, by January na. Hindi ko na po maisingit yan ngayon kasi fully booked na po talaga, as in kulang nga yung time sa early preparation natin mga kabayan, kulang yung time talaga. Pero pinipilit kahit matulog kami ng madaling araw mga kabayan, matapos lang namin tulad ng ginawa namin sa paghahakot ng mga balikbayan boxes, no? At meron na naman dumating kagabi, may isa na naman humabol, nandoon pa sa bahay, no? Inabot kami ng alas 3 ng madaling araw na kauwi ng Pangasinan. Natapos kami sa pag-akyat baba ng boxes ay saktong alas 12. Kaya yung aming hapunan at merienda ay midnight, 12:30 kumakain kami, natapos kami 1:00. Ganun po mga kabay, nasaksihan yan ng mga katutubong Aitas. Nagtataka na sila kung bakit alas 12 ng gabi nandito pa rin kami sa kagubatan, no, nag-iingay pabalik-balik yung truck. Kaya ayan, okay, sige. Baka hindi na yung bayaw ko, hindi na siguro, Hindi niya kami kausapin. hindi na kami nagkasapin. Okay lang, walang problema. Baka hindi na ano sa hindi na ano sa Hindi, maano po yan. ano, Okay, pagsabihan ko yan. Sita, okay, sige mga kabayan, tapos na po ang problema, no? Wala na tayong stress. Kung ako lang mga kabayan, ayaw ko may stress. Kailang nagiging open ako sa inyo. Hindi naman puro good vibes yung ipapakita ko sa inyo. Nakadepende tayo sa mga tinutulungan natin. Minsan napapakita natin, no, na ibablog natin para malaman din natin kung ano yung mga ibang nangyayari, no, sa likod ng mga tawa at ngiti namin dito sa kabundukan. Siyempre hindi naman perfect yung ating ginagawa, na hindi natin maiwasan, may problema na darating, may mga ibang nangyayari. Siyempre pinipilit pa rin natin mga kabayan na puro good vibes lang. Pero sabi ko nga, realidad po yan, talagang ganyan. May kasamang lungkot, iyakan, tawanan, magkasama yan. Hindi puro tawa lang. Maraming salamat po muli and abangan nyo po yung aming kasunod na vlog. Sasaya dahil magluluto tayo ngayon ng pagkain para sa lahat. Okay, tara. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.